Samantala, nagluluksa po ngayon ang mag-asawang taga Davao City matapos bigong mabuhay ang sanggol na kanilisan ng panganay. Pero ang masakla pa ho rito, naputol ang ulo ng supling nang ito'y isinilang. Ayon naman po sa pamunuan ng Southern Philippines Medical Center, kung ipinanganak ang bata, noong ipinanganak daw yung bata, patay na raw talaga ang sanggol sa sinapupunan pa lamang ng ina. Maari nga bang kasuhan ng hospital sa ganitong sitwasyon? Yan po naman ang ating aalamin kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Connie. Pero malungkot na balita na naman ito, Attorney. Sana mas maganda sana ang pambungad natin sa kanila. But of course, medyo ito yung sitwasyon talaga na... At hindi itong unang pagkakataon na may nabalitaan tayo kasi... It's not as rare as it seems. Yes, oo. So, sa ganitong sitwasyon, Attorney, ano ba ang pupwedeng maisampang kaso laban sa ospital? Well, more than the hospital, siguro sa doktor, yes, diba? Pero mahirap maghusga kaagad at nararapat siguro na antayin muna natin na malaman natin kung ano ba talaga ang nangyari. Although malinaw naman yata sa kasong to na mukhang hindi intentional on the part of the doctor. Ang magiging usapan dito ay kung meron nga bang pagpapabaya o negligence yung doktor na involved. Pero kailangan natin malaman ng ilang mga basic facts. Sabi ng doktor, patay na daw nga yung bata nung napugutan ng ulo. Of course, importante ito dahil this will determine kung meron nga bang criminal liability. Halimbawa, sa ilalim ng Revised Penal Code, merong krimen na tinatawag na unintentional abortion under Article 257. Sabi rito, may krimen kung namatay ang isang fetus sa loob ng tiyan ng nanay dahil sa violence. And I can imagine, para maputol yung ulo ng bata, merong violence na inexert yung doktor, di ba? So kahit na hindi niya sinasadya or unintentional nga ang nangyari, ito ay malamang na isang krimen punishable by imprisonment o pagkakakulong, hanggang 4 na taon at 2 buwan. Okay, so yan yung sa parte ng doktor, no? Oo. Pero paano ito, ano ba ang difference? Kasi ang sinasabi, di ba kanina may criminal liability, kung hindi pa patay sa sinapupunan. Pero kapag patay na, katulad ng kiniklaim nung ospital at nung doktor, patay na daw sa sinapupunan yung baby mababawasan ba yung sinasabing ikakaso sa kanya? Kung naghahanap tayo ng krimen in terms of magkakaroon ng kulong, medyo mas malabo kung patay na nga yung bata nung nangyari yung pagpugot, no? Of course, kung namatay yung bata dahil sa pagpapabaya, or napugutan dahil sa pagpapabaya at buhay pa to, titingnan natin kung meron ngang pagpapabaya kasi yung ganong klaseng pagpapabaya, criminal na in nature. So merong kulong pa rin, pero mas mababa lang ang liabilidad. Pero kung patay na nga yung bata, at tulad nga ng sinasabi ng doktor, kinakailangan daw hugutin kaagad yung bata para masave yung life ng nanay, baka wala ngang krimen na nangyari sa ganitong klaseng sitwasyon. In fact, mukhang yun nga ang talagang ginagawang depensa ng doktor, na namatay na nga ang baby at kinailangan nilang tanggalin para di naman mailagay sa alanganin yung ina. Pero of course, tulad ng paulit-ulit natin sinasabi, kailangan talagang pag-aralan kung bakit nga ba namatay din yung bata sa loob ng sinapupunan. Kasi usually, minomonitor naman ng mga baby for fetal distress, halimbawa, di ba? Ano na ba ang lagay ng bata? Kasi usually, kailangan mag-emergency section. Yes. Pero nga, di naman tayo doktor. Pero bilang mga nanay, we have gone through these things, di ba? At may alam din tayo in general tayo about what's supposed to be done, di ba? So, under the general rules on negligence naman, kung mukhang may pagpapabayang nangyari, maaaring nga magkaroon ng criminal negligence. At saka, aside from that, kasong civil para sa danyos at administrative liability laban sa doktor. Siyempre, sa isang ina naman, kung makita mo o malaman mo na natanggalan nga ng ulo ang bagong silang mong sanggol, di ba? May expectation, 9 months mong daladala yung bata, baka maging mas mataas ang liability for moral damages. Kasi alam naman natin yung mental anguish, serious anxiety, yung shock at saka yung trauma na naranasan, ito ang basehan ng moral damages. So, although nothing, di ba? Kahit na magkano pang ibigay, walang diba? makakapalit doon. Walang makakapalit. Doon sa trauma rin talaga. Dahil something really went wrong para mapugutan yung ulo yung bata. No? At dito sa Pilipinas, sinasabi nga nila, napakahirap daw talagang mapatunayan pag may liabilidad ang isang doktor because kailangan munang pasuri yan ng isang eksperto rin na doktor din. Sino magtitestigo sa doktor, kapwa-doktor? Hindi tetestigo ang isang doktor laban sa kapwa niyang doktor. Ayun. Yan, pero in general,
keep it brief lang, doktora tuloy, attorney. May lusot ba pati yung ospital pagka nakalusot yung doktor? Well, kasi in any case, whether or not may liability yung hospital, depende din. Di ba? Ang una mong titingnan, yung doktor. Pero of course, marami din nagtatanong, pero meron bang liability yan? Usually, kahit na anong procedure, merong waiver. Pero, kahit na pong waiver, unang-una, yung kung gross negligence, bawal, labag po sa batas, na pag sobrang-sobra ang negligence, wala silang liability kahit na mag-sign off ka pa ng waiver. Pangalawa, kung minsan naman, yan yung tinatawag nating contract of adhesion, kung minsan nakahiga ka na, di ba? Magsisimula na yung procedure, Saka biglang lang papipirma. Oo. Di ba? Kahit naman ako, pipirmahan ako kasi hindi naman ako ititreat. Hindi rin ako titingnan ng ospital o ng doktor kung hindi naman ako pipirma. Pero yung mga contract of adhesion na wala kang oportunidad na suriin or makipag-negotiate, kung minsan parang naisasantabi. Saka minsan talaga may na-experience din ako. Nakita ko yung kontrata, one-sided eh. Masyado. One-sided talaga. At saka wala ka talagang choice, Wala kang diba? choice, So, usually yung mga korte, very hindi sila strictly implemented. That's good. Okay. Thank you very much again. Yan mga kapuso, tandaan po natin yung sinabi ni attorney para sa susunod na ma-hospital po tayo. Wag naman sana, no? Alam ho natin ang ating mga karapatan. Kaya muli, thank you, Attorney Gabby Concepcion. Maraming salamat din.